Upang masawata ang mga krimeng kinasasangkutan ng mga riding in tandem, pagsusuotin ng Quezon City Police District o QCPD ang mga motorcycle rider ng vest na nakaimprenta sa likuran ang numero ng plaka ng kanilang motorsiklo. Kaugnay niyan, makakausap po natin ngayong umaga si Acting Director ng Quezon City Police District na si Police Senior Superintendent Richard Albano. Good morning, sir. Good morning and happy birthday, Pia. Okay. Maraming salamat, sir. Sir, kamakailan lang may naresolba ang QCPD doon sa pagkamatay ng Batangas businessman at ang mga suspect po dito ay riding in tandem. Sir, kakamustahin ko lang yung plano ng QCPD sa pagsusuot ng vest ng ilan nating mga motorcycle riders. Magmula nung soft launching natin nung first week of May, we started from 2,300. Now, lumaki ng 3,000 dito sa Quezon City. Ang maganda dito, ang sumama dito sa vest na to, hindi lang Quezon City, kundi 100 plus from Muntinlupa, another 100 from Manila, Pasay, Pasig, San Juan, Caloocan, Marikina, at saka dito sa Bulacan, meron na rin sumama sa atin. Okay, sir, itong itsura po nito, maaari po ba nating maipakita sa publiko yung may plate number po ito ng motorcycles at saka po may reflector po ata ito, sir? Yes. Pwede po ba nating maipakita para lang po sa kaalaman ng ating mga viewers? So, sir, initially talagang black and white ang color po niyan. Yes. Meron siyang reflective dito, reflectorized. Para sa safety ito, para sa likod pa. Ito, para bang sa France, ganito ang ginawa nila nung maraming aksidente. Naisip nila pagsuotin ng mga motorcycle riders ng ganito. Ito naman plate number sa likod. Hindi lang tayo, mandatory na sa Panama, Brazil, Colombia. Dahil mataas din yung krimen na nangyayari sa riding in tandem sa kanila. Sir, usually, di ba pag lumalabas pa tayo sa highway, hindi pa lahat ng mga motorcycle riders nakasuot na niyan. Kailan po kaya natin fully implement ito o i-mandate natin sa lahat ng mga motorcycle riders? Ano kasi ito, Pia? Volunteer. Wala tayong hindi mandatory, hindi natin pinipilit. Kasi alam mo, sa pagiging mandatory ito kung meron kasing batas. Bago kasi lumala itong problema ng, ang tawag natin ngayon, motorcycle riding criminals, MRC. Sabi nga ni Jal Purisima, ang pagpupulis, simple lang. Kung meron kang makitang kailangan na gawin, hikayatin mo yung mamayan at kung papayag sila, do it immediately. Hindi yung marami ka pang paraan na konsultasyon. Although may konsultasyon din dapat. At naisip natin gawin ito. So ito ay mandatory. Hindi mandatory, ito ay voluntary. Voluntary. Sir, hindi ba magiging mahirap para sa QCPD? Voluntary lang ito kasi kung ako ay isang riding in tandem, for sure hindi ako mag-a-avail ng vest na yan. Tama ka, Pia. Pero yung nagbo-volunteer dito, madami na. Kasi alam mo, hindi lang ganito ang system nito, kundi kasama ka ng force multiplier ng PNP. In fact, magmula nung na-implement, nung kinausap natin ng mamayan na magsuot nito, bumaba ang krimen tungkol dito sa MRC, yung motorcycle riding criminals. Okay. Dito sa nangyari sa snatching sa Cubao, banda rito pa sa banda ng Quezon City, sila mismo yung nakahuli ng mga pickpockets. Dumadaan yung 4 na nakasuot nito na hindi magkakilala. Maingay, may nagkakagulan doon sa kalye. Sila mismo humuli. Saka sila tumawag sa pulis. Sir, if you don't mind, magkano po yung vest na yan? Para kung ako isang motorcycle rider, magkano kaya ang aabutin pag ako'y nag-avail ng isang vest? Yung banda dito sa Novaliches, sila pinakamura. Nung nagtanong ako, 180 pesos. Simple lang. Dito naman sa medyo maganda pagkagawa nila kasi kanya-kanyang gawa nito. Lang yung model niya. 480 pero medyo social yung pagkagawa eh. Okay, sir. So far may mga batikos yan, no, sir? Yung reflector, sir, effective po ba ito kapag umaga?
Oo. Na-testing na natin ito, Pia. Makikita mo, masilawan lang ng konti ng ilaw, lalo na yung araw. Makikita mo to, itong reflective vest na to. Okay, sir, ano magiging measures natin kung may pumunta na hindi naman taga Quezon City, taga ibang probinsya at walang vest? Ano po ang aksyon ng QCPD hinggil dyan? Okay lang naman din, Bea. Okay. In fact, pero nabanggit ko kanina, marami kasi nagsuot nito, sumama na hindi ka taga dito sa Quezon City. At kung halimbawa may dragnet operation kasi may nangyari, yung malaki na dapat i-checkpoint mo, uunti na lang din, kukunti lang. At ang maganda pa nito, yung mga nakasuot nito na member ng anti-MRC natin, sila ang katulong natin. Okay. So sir, maiba lang ako ng konti. Kamusta ang paghahanda ng QCPD sa paparating na pasukan? Parang din yung paghahanda natin sa eleksyon, hindi naman kasi mahirap kasi meron na yung plan na paulit-ulit lang na ginagawa. Yung operation Balik Eskwela, gawa ito ng PNP. Parang i-switch mo lang ng sa makina o andar na. So, lahat nung kapulisyan ng Quezon City, nandyan yung dating trabaho nila, tapos de-deploy natin. Kasama natin ngayon ito sa yung anti-MRC. Okay, sir, ilang months na maghahanda ang Quezon City Police District? For sure, hindi naman buong taon. Ilang months po kaya ngayong paparating na pasukan? Naumpisa na natin, Pia. Hanggang mag-umpisa sa enrollment, hanggang dito sa pasukan, mga June, July. Lalong binabantayan natin dito yung mga paradahan. Kasi sasamantala yung mga ito. Siyempre, pag-aralan din natin yung mga ginagawa itong mga kriminal na ito, yung bukas kotse, yung snatching lalo na, sa Okay. mga loading-unloading na lugar. Sir, hindi rin naman bago yung mga gangs and bullies dyan sa labas ng ilang mga paaralan. Meron po ba tayong ipakakalat na pulisya dyan? Meron tayong in fact, meron tayong uniform, meron din tayong mga plain clothes. Meron din yung coordination natin sa mga eskwela. Merong proactive, meron yung mga discreet na mga ginagawa natin. Okay. So sir, kakamustahin ko rin, nabanggit nyo na rin kanina, kamusta yung assessment o peace and order ng Quezon City noong eleksyon? Sa awa ng Diyos, sa tulong din ng mamayan, maganda naman yung nangyari dito, peaceful. Salamat din sa mga kandidato dahil sila mismo tumutugon din sa mga kailangan at sa regulasyon. Then yung COMELEC din, yung mga pinatutupad nila. Yun naman history ng Quezon City, maganda naman kasi ang laging election dito. Okay. Sir, hindi sigurado kung mapopostpone o matutuloy itong barangay elections. For sure, naghahanda na rin ang Quezon City Police District dito. Ano pong mga paghahanda ninyo, sir? Katulad din ng mga paghahanda natin, Pia, nung sa eleksyon na nakaraan. Yung force multiplier natin, na itatap natin hanggang doon sa barangay. At yung mga volunteers natin, lahat ng pulis. At siyempre, bawal yung magbakasyon. Walang magbakasyon kung hindi kailangan, mga emergency leave. Okay. Sir, kamusta ang implementasyon ng gun ban? Hanggang kailan po ito? Marami tayong nahuli, Pia. Meron tayong mga 98 yung huling maalala ko na counts na na-implement natin dito. Tapos yung Oplan Katok natin, ito yung mga registered firearm na hindi na nare-rehistro. Kinakatok natin itong mga bahay-bahay na to. Tinatanong natin saan na yung baril. Pag hindi pa nagkaroon ng lisensya, i-surrender nila at gagawa ng lisensya. Okay, sir, sorry Hanggang kailan po itong gun ban na ito? Para lang po sa kaalaman nila. June. June, sir, to be specific. Yes. June. Okay. Sir, ito lang, latest lang no kahapon, may 2 bata na naman pong nawala, pero fortunately, naibalik naman sila sa kanilang mga magulang. Sir, kamusta itong Sagip Anghel tama po ba ako? Sagip Anghel ng Quezon City Police District? Alam mo kasi, Pia, pabalik-balik. Parang responsibilidad din ng mga dapat mga magulang. Nung malala mo, April 30, nung inikot natin lahat itong mga bata ng buong Quezon City, mag-umpisa gabi hanggang sa umaga, naitala dito sa DSWD na pabalik-balik itong mga bata na to. Pag nakuha mo sa tapos paliguan nila, kukunin ng magulang, babalik ulit.
So, dito sa tanong mo, dapat bantayan din ng mga magulang. Wala naman kidnapping dito sa mga bata. Napatunayan na natin yan, wala. Oh, yes sir, I agree. Pero sir, kamusta naman yung mga previews o mga naunang kaso ng mga batang nawawala? Parang hindi naman sir sa tumatahimik pero parang nawawalan ata ng update, no? Kamusta tong mga to, sir? Okay. Yung naitala na 3, naibalik na lahat yun. Yung isa, na hindi naman niya kinidnap, kundi hinikayat lang niya yung bata dahil sumusunod sa kanya. Hanggat nung nakarating sila doon sa lugar niya, pina-adapt niya kunwari. Tapos kinuha naman, tapos binayaran ng 600 pesos plus 800. Tapos yung kumuha, nung nakita niya na ito ay nawawala, binalik, sinuli niya. Na-identify natin yung tao at nahuli na. Ito ay naidemanda na rin, no bail recommended. So sir, yung Sagip Anghel naman natin, tuloy-tuloy naman ito kahit na walang kaso ng mga batang nawawala. Tama po ba ako, sir? Tuloy-tuloy ito, Pia. Okay sir, ano pong mensahe ninyo sa publiko sa mga issue natin regarding dyan sa pagsusuot ng vest ng mga motorcycle riders, sir? Mga bossing, sirs, ma'am, tumulong kayo dito sa mga crime prevention natin. Ito ay hindi ko programa nyo. Ako lang ang mag-i-implement tungkol dito. At sana maintindihan natin na ito ay malaking bagay kasi matagal ng problema itong riding in tandem. Marami ng paraan na ginawa, pero nagdi-decrease maliit lang. Sumama po kayo dito at isang hakbang na naisip natin na naiiba, pero walang silbi ito kung wala kayo. Tulungan nyo ang inyong kapulisyan. Iisa lang ang inyong pulisya, yung PNP. Tulungan nyo para ito ay mapayapa ang Quezon City at maiprevent natin itong kriminal na umigit ito. Kung isipin nyo, lahat tayo mag-umpisa sa opisina, galing sa bahay, papuntang opisina, at nakasuot nito, parang ang pulis, napakarami nagpapatrolya sa lansangan ng Quezon City. Kayo ang mata at tainga sa barangay laban krimen. Okay, very well said, sir. Maraming salamat sa inyong oras ngayong umaga. Thank you, Pia, and happy birthday again. Salamat, sir.